Magandang buhay sa mga minamahal kong mag-aaral sa ikalimang baitang. Bagong araw, bagong kaalaman. Handa na ba kayo? Kung kayo'y handa na, isang heart naman dyan. Ako nga pala si Sir Don, ang inyong guro sa araw na ito, na nagsasabing ang mga Pilipinong Muslim na nakipaglaban para sa ating kalayaan ay dapat nating pahalagahan. Ang ating aralin ay mula sa pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto, ang napapahalagahan ang mga katutubong Pilipinong lumaban upang mapanatili ang kanilang kasarinlan. At ito ay ang pakikipaglaban ng mga Pilipinong Muslim. Mga bata, bago ako magpatuloy ay magbibigay muna ako ng ilang paalala. Ang mga paalalang ito ay magsisilbing gabay sa inyong pag-aaral. Una, i-comment ang present, guro at paaralan. Pangalawa, ihanda ang mga kagamitan na gagamitin sa inyong pag-aaral. Pangatlo, maging magalang sa inyong mga comment at iwasan ang pagpo-post ng mga stickers. Pang-apat, i-comment sa comment box ang mga katanungan kung may nais linawin sa aralin. Panglima at higit sa lahat, ihanda ninyo ang inyong sarili upang mag-aral ng mabuti. Mga bata, halina't magbalik-aral tayo sa nakaraang aralin at sagutan natin ang balikan mo ako. Ayusin ang mga ginulong letra upang matukoy ang isinasaad ng pangungusap. I-comment sa comment box ang mga kasagutan. Mayroon din kayong 10 segundo upang sagutan ang mga ito. Tara at simulan na natin. Una, taktikang ginamit ng mga Espanyol na naglalayong pagwatak-watakin ang mga katutubo upang hindi sila magkaisa laban sa mga Espanyol. Ano kaya ito? Divide and rule. Pangalawa, pangkat ng mga katutubong Pilipino na naninirahan sa bulubundukin ng Cordillera. Anong pangkat kaya ito? Sigurot. Pangatlo, programa upang hikayatin ang sigurot na mapasailalim sa pamamahala ng mga Espanyol. Kaya ito. Redaksyon. Pang-apat, apo ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi at nanguna sa pagsisiyasat upang alamin ang kalidad at dami ng ginto sa kabundukan ng Hilagang Luzon. Sino kaya ito? Juan D. Salcedo. At panglima, pangunahing dahilan sa hangarin ng mga Espanyol na sakupin ang Cordillera. Ano kaya ito? Ginto. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikisa sa ating gawain. Tamang lahat ang inyong mga kasagutan. Mga bata, gusto niyo bang maglaro? Ang ating laro ngayong umaga ay pinamagatang Deal or No Deal.
I-comment sa comment box ang deal kung wastong ipinapahayag ng pangungusap at no deal kung hindi. Una, ang mga Pilipinong Muslim ay madaling nahikayat ng mga Espanyol na mapasailalim sa kanilang pamamahala. Deal or no deal? Deal. Pangalawa, ang mga Espanyol ay gumamit ng puwersang militar upang masakop ang mga Muslim sa Mindanao. Deal or no deal? Deal. Pangatlo, ang pakikipaglaban ng mga Pilipinong Muslim sa Mindanao ay tumagal ng mahigit 3 dekada. Deal or no deal? No deal. Pang-apat, si Sultan Kudarat ay isang magiting na Pilipinong Muslim sa Mindanao na nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol. Deal or no deal? Deal. Panglima, nagwagi ang mga Espanyol sa hangaring mapalitan ang pananampalataya ng mga Pilipinong Muslim. Deal or no deal? No deal. Maraming salamat mga bata sa muli niyong pakikisa sa ating gawain. Tama na naman ang inyong mga kasagutan. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ngayon naman ay dadako tayo sa pakikipaglaban ng mga Pilipinong Muslim. Tara at samahan niyo akong panoorin ang video na aking inihanda sa ginawang pakikipaglaban ng mga Pilipinong Muslim. Pagpapahalaga sa ginawang pakikipaglaban ng mga Pilipinong Muslim. Matagumpay na nasakop ng mga Espanyol ang Luzon at Visayas, kung kaya't nais naman nilang sakupin ang Mindanao na tirahan ng mga katutubong Muslim. Ang mga Muslim sa Mindanao ay isa sa malaking hamon na kinaharap ng kolonyalismong Espanyol mula sa kanilang pagdating hanggang sa kanilang pag-alis sa Pilipinas. Ano nga ba ang katangian ng mga Pilipinong Muslim? Una, matapang ang mga Pilipinong Muslim sapagkat nilabanan nila ang mga Espanyol upang hindi masakop ang kanilang mga teritoryo. Pangalawa, malikhain ang mga Pilipinong Muslim sapagkat gumawa sila ng sarili nilang mga armas na kanilang ginamit laban sa mga Espanyol. Pangatlo, tapat sa kanilang kinagisnang pananampalataya dahil naniniwala sila na tanging si Allah lamang ang kinikilala nilang Diyos na makapangyarihan at hindi kailanman tinalikuran ang relihiyong Islam. Katulad ng mga Igorot sa Cordillera, hindi rin nagtagumpay ang kampanya ng mga Espanyol na gawing Kristiyano ang mga Muslim. Pang-apat, may pagpapahalaga sa kalayaan at kanilang kultura.
Ang mga Pilipino Muslim ay binubuo ng iba't ibang pangkat etniko. Bawat pangkat ay may kanya-kanyang paraan ng pamumuhay, kultura, at ang Islam ang isang mahalagang aspekto na nag-uugnay sa kanilang lahat. Ang iba't ibang pangkat etniko ng mga Pilipino Muslim ay tulad ng Maguindanao, Tausug, Sangil, Samal, Maranao, Iranon, Yakan, at Calagan. May tatlong pangunahing matatag na sultanato sa Mindanao, ang Sultanato ng Sulu. Ang mga teritoryong sakop nito ay Hulo, Tawi-Tawi, Cagayan de Oro, at Basilan. Pangalawa, ang Sultanato ng Maguindanao. Ang mga teritoryong sakop ay ang mga pamayanan sa mababang bahagi ng Pulangi River hanggang Sibugay Bay at Ilana. Pangatlong sultanato, ang Sultanato ng Buhayan. Mga pamayanan sa mataas na bahagi ng lambak ng Pulangi River at bahagi ng Talayan sa Maguindanao. Ang mga sultanato ay may aktibong ugnayang pangkalakalan sa bawat isa at sa mga karatig sultanato sa Timog Silangang Asya. Nabibigkis din sila sa kasunduang ipagtatanggol ang bawat isa sa oras ng kagipitan. Ano nga ba ang layunin ng mga Espanyol sa pananakop sa Mindanao? Una, gawing Kristiyano ang mga Muslim at iba pang lumad sa Mindanao. Pangalawa, mapalawak at mapalakas ang kanilang kolonya. Pangatlo, pasunurin at pilitin ang mga Moro na kilalanin ang autoridad ng mga Espanyol at Espanya. Pang-apat, magtatag ng ugnayang kalakalan upang magamit ang mga yaman ng Mindanao. Panglima, pigilan ang pamimirata ng mga Moro sa mga pamayanang Kristiyano. At panghuli, mapahina ang kapangyarihan ng mga Muslim. Ang mga layuning ito ay hindi nagtagumpay sapagkat may matatag na pamahalaan ang mga Muslim, ang sultanato. Ano nga ba ang mga dahilan ng digmaang Espanyol at Muslim? Una, gusto ng mga Espanyol na sakupin ang teritoryo ng mga Muslim. Pangalawa, pagpapakita ng kanilang pagtatanggol sa kanilang kinagis ng relihiyong Islam. Pangatlo, pangalagaan ang kanilang mga lupain. Pang-apat, mapanatili ang kanilang kalayaan. At panglima, pagmamahal nila sa kanilang pamahalaan. Pinangunahan ni Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuera ang kampanya laban sa mga Muslim. Narito ang ilang mga Muslim sa Mindanao na namuno sa pagtatanggol ng kanilang kalayaan at relihiyon laban sa mga mananakop na Espanyol. Una, Sultan Kudarat ng Maguindanao. Si Sultan Muhammad Dipatuan Kudarat, o mas kilala sa tawag na Sultan Kudarat, ay isa sa mga taong may malaking ambag sa pagkakaroon ng sariling pambansang kamalayan at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang tinaguriang pinakamagiting na mandirigma ng Mindanao.
ipinagtanggol niya ang lamitan laban sa mga Espanyol noong 1619 hanggang 1671. Idineklara siyang pambansang bayani ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong Enero 13, 1975 bilang pagpupugay sa kanyang kabayanihan at upang pamarisan ng mga susunod na henerasyon. Pangalawa, Sultan Walid Wasit. Ipinagtanggol niya ang gulo laban sa mga Espanyol noong 1638. Pangatlo, Dato Di Masangkay. Ipinagtanggol ang Maguindanao laban sa mananakop na Espanyol noong 1579. Pang-apat, Dato Malinog. Namuno sa pagtatanggol ng Maguindanao laban sa pag-atake ng mga Espanyol noong 1734. Panglima, Raha Serongan. Siya ay raha ng Buwayan. Pinamunuan niya ang pagtatanggol ng Buwayan Cotabato noong 1576. Matagumpay niyang naitaboy o napaalis ang mga Espanyol sa baybayin ng Rio Grande, kaya napigilan ang unang pagtatangka ng Espanya na sakupin at kolonisahin ang Buwayan Cotabato. Hindi nagpagapi ang mga katutubong Muslim sa mga Espanyol kung kaya't napanatili nila ang kanilang kasarinlan, relihiyon at pagkakakilanlan. Bakit dapat nating pahalagahan ang mga Pilipinong Muslim? Una, ang mga Pilipinong Muslim ay hindi nagapi ng mga Espanyol kung kaya't napanatili nila ang kanilang kasarinlan, relihiyon at pagkakakilanlan. Pangalawa, ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang nakagisnang kultura at paniniwala ay hindi nawala hanggang sa kasalukuyan. Pangatlo, ipinakita nila ang kanilang pagkakaisa at katapangan upang mapangalagaan ang kanilang teritoryo. Pang-apat, ipinamalas ng mga Pilipinong Muslim ang kanilang galing sa pakikidigma laban sa mga mananakop upang mapanatili ang kanilang kalayaan. Narito ang mga paraan kung paano natin mapapahalagahan ang ginawang pagtatanggol ng mga Pilipinong Muslim laban sa kolonyalismong Espanyol. Una, maging huwaran ang mga Pilipinong Muslim na nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol. Pangalawa, isabuhay ang diwa ng pagkakaisa ng mga Pilipinong Muslim laban sa kolonyalismong Espanyol. Pangatlo, pahalagahan ang mga sakripisyo ng mga Pilipinong Muslim para mapanatili ang kanilang kalayaan. Pang-apat, ang mga aral na matutunan ay magsilbing gabay tungo sa pagkakaisa at pagkakapantay-pantay sa kasalukuyan. Ngayon, halina't panoorin natin ang panayam ng aking mag-aaral na si Liana Gregorio kung paano mapapahalagahan ang mga Pilipinong Muslim laban sa kolonyalismong Espanyol. Magandang umaga sa lahat ng mga guro at kapwa kong mag-aaral. Ako nga pala si Liana Gregorio mula sa Estudiante de Leon Elementary School. Ngayong araw ay papanoorin natin ang mga video ng aking mga nakapanayam
ng kapamilya at kakilala tungkol sa pagpapahalaga sa mga Pilipinong Muslim na nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol. Simulan na natin! Magandang araw, Liana. Ating mapapahalagahan ang mga Pilipinong Muslim na nakipaglaban sa mga kolonyalismong Espanyol sa pamamagitan ng patuloy na pagkilala sa kanilang mga sakripisyo para sa ating kalayaan at sa pagsasabuhay sa mga katangian na kanilang ipinamalas tulad ng katapangan, ang pagkakaisa at ang pagkakaroon ng malalim na nasyonalismo na hanggang ngayon ay kailangan din natin ngayon sa modernong panahon. Maraming salamat. Para sa katanungang paano natin mapahahalagahan ang mga Pilipinong Muslim na nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol, para sa akin, mabibigyan natin sila ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng pagbibigay ng paggalang sa kanilang mga paniniwala pagdating sa kanilang relihiyon at kultura, sapagkat itong mga Pilipinong Muslim nung panahon ng kolonyalismong Espanyol ay isa sa mga pangkat na hindi nasakop ng mga Espanyol, sapagkat ipinaglaban talaga nila ang kanilang lugar. Pinalakas nila ang kanilang puwersa sa pamamagitan ng pagtuklas ng mga kagamitan, okay, para mapalakas yung kanilang puwersa. Dahil dito, nakita ng Espanyol yung kanilang kagitingan at katapangan, kaya't binigyan sila ng laya na pamunuan ang kanilang lugar at binigyan din sila ng laya na ipagpatuloy ang kanilang paniniwala sa kanilang relihiyon. Dahil dito, hanggang ngayon ay bahagi pa rin sila ng ating bansang Pilipinas. So bilang pagpapahalaga sa kanila, para sa akin, isang malaking bagay yung pagbibigay natin sa kanila ng paggalang at pagrespeto sa kanilang mga paniniwala. Mapapahalagahan natin ang mga Pilipinong Muslim na nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol sa pamamagitan ng pamamahagi ng ating kaalaman tungkol sa kanilang katapangan upang maging mabuting halimbawa sila at hindi malimutan ang kanilang kontribusyon sa mga susunod na henerasyon. Mapapahalagaan natin ang mga Pilipinong Muslim na nakipaglaban sa mananakop na Espanyol sa pamamagitan ng pag-aalala sa kabayanihang ginawa nila. Maaaring magtayo ng mga museo upang maipakita sa mga tao at sa mga kabataan, lalo na sa mga susunod na henerasyon, ang kanilang naging parte sa ating kasaysayan. Mapapahalagahan natin ang mga Pilipinong Muslim na nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol sa pamamagitan ng hindi paglimot sa kanilang ginawang kabayanihan at sa patuloy na pagsasabuhay ng kanilang iniwang mga kultura at katangian. Ipagpatuloy natin ang pagmamahal sa ating bansa. Ipaglaban natin ang ating karapatan laban sa mga dayuhang mananakop. Patuloy din nating igalang ang paniniwala at tuok sambahan ng mga Muslim. Mapahahalagahan natin ang mga Pilipinong Muslim na nooy nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol sa pamamagitan ng pagbibigay kaalaman ng kanilang naging kontribusyon sa ating bansa. Maaari rin nating gawing ehemplo ang kanilang magagandang katangian na sa kung paano nila napagtagumpayan ang pakikipaglaban sa mga Espanyol. Ngayon napanood na natin ang kanilang mga opinyon at kuro-kuro. Ako naman ang magbibigay ng sarili kong opinyon. Bagamat magkakaiba ang ating mga relihiyon at paniniwala, karapat-dapat nating igalang at ipagbunyi ang mga katakilaang nagawa ng mga katutubong Muslim na nakapaglaban sa kolonyalismong Espanyol. Mga bata, nagustuhan nyo ba ang video na aking inihanda? Kung nagustuhan nyo, isang heart naman dyan. Tandaan din natin mga bata, ang mga katutubong Pilipinong Muslim na pinagtanggol ang bayan laban sa kolonyalismong Espanyol ay dapat kilalanin at pahalagahan. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangwakas na gawain.
I-click ang check kung wasto ang sinasaad ng pangungusap at X kung hindi. Una, ang mga Pilipinong Muslim na nakipaglaban para ipagtanggol ang kalayaan ay hindi dapat pahalagahan. Check or X? X. Pangalawa, ang digmaang naganap sa pagitan ng mga Muslim at Espanyol ay tinawag na digmaang Moro. Check or X? Check. Pangatlo, ang kabayanihan ng mga Pilipinong Muslim na nakipaglaban sa kolonyalismong Espanyol ay dapat alalahanin at isabuhay ang aral na natutunan. Check or X? Check. Pang-apat, ang matagumpay na pakikipaglaban ng mga Pilipinong Muslim laban sa kolonyalismong Espanyol ay ating ipagmalaki. Check or X? Check. Panglima, ang buong tapang na pagtatanggol ng mga Muslim sa Mindanao sa kanilang kalayaan at pananampalataya laban sa mga Espanyol ay dapat nating kilalanin at pahalagahan. Check or X? Check. Maraming salamat mga bata sa muli niyong pakikiisa sa ating gawain. Tamang lahat ang inyong mga kasagutan. Bigyan niyo ang inyong mga sarili ng excellent clap. Para sa inyong takdang aralin, sagutan ang Module 8. At ngayon naman ay dadako tayo sa itanong mo, answer doon. Ang ating katanungan ay mula sa Antonio Serapio Elementary School. May Pilipinong Muslim po ba na nakipaglaban dito sa Kalakhang, Maynila noong panahon ng kolonyalismong Espanyol? Meron. May Pilipinong Muslim na nakipaglaban dito sa Kalakhang, Maynila noong panahon ng kolonyalismong Espanyol at ito ay walang iba kundi si Raha Sulaiman. Mga bata, kung mayroon pa kayong ibang katanungan, ay maaari niyong itanong sa inyong guro sa inyong follow-up lesson. Nagpapasalamat ako sa mga sanggunian tulad ng Makabayan 5, Pinoy Ako 5, at iba pa. Mga bata, ang lagi ninyong tatandaan sa araling panlipunan, bida ang kabataan dahil kayo ang pag-asa ng bayan. Maraming salamat at mabuhay.